Sa 2019 NBA Finals, malaking naging sakripisyo ng Warriors at Raptors para lang makuha ang pinapangarap na kampyonato. Sa taong ito, nag-all-in ang Toronto at itrenade nila ang mukha ng kanilang franchise sa mahabang panahon para sa isang superstar na meron na lamang nag-iisang taon sa kanyang kontrata. Nagbunga naman ito at nagkaroon sila ng pagkakataong lumaban para sa championship at kung magagawa nilang manalo, puputulin nila ang dominasyon at dinastiya ng Golden State. Ang Warriors naman ay naghahangad na makuha ang kanilang ikatlong singsing sa loob ng 3 taon. Kung magtatagumpay sila, may susulat ang kanilang pangalan sa kasaysayan bilang isa sa pinakamagaling na dynasties ng liga. Pero ang twist, si Kevin Durant ay nasa huling taon na ng kanyang kontrata sa Warriors. At kung matatalo sila, maaaring masira ang future ng dynasty na iyon. Sa madaling salita, bawat laro at bawat possession ay sobrang importante. Hindi naging madali ang daan ng Golden State kahit gaano pa sila kadominante. Ang 2019 Finals ay kanilang 5th consecutive Finals appearance o target nilang makuha ang ika-4 na championship sa loob ng 5 taon. Pero bago ito, kalahating dekada na ang nakakalipas. Taong 2015, underdog pa ang Warriors. Isang batang team na may 2 elite shooters at isang dominant na frontcourt presence. Pero walang nag-aakala na ang batang team na ito ay magdudumina sa liga. Kaya't kahit naging champion na, hindi pa rin nila nakuha ang respeto ng iilan. Maraming naniniwala noon na one-hit wonder lang sila at swinerte lang dahil sa injured ang mga katapat at hindi na raw nila ito mauulit. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sa sumunod na taon, naging unanimous MVP si Steph. Nagkaroon ang Warriors ng 73-9 historic season. Muling nakapasok sa NBA Finals at pinatunayan na isa silang legit championship team kahit na nagkaroon ng historic collapse sa 2016 Finals na gumulat sa buong liga. Pero makalipas lang ang 15 days, nakuha ng Warriors si Kevin Durant na mas lalo pang pinalakas ang dominante na Warriors at masasabing ito ang isa sa greatest team ever. Agad nilang ipinadama ang kanilang bagsik sa kanilang 16-1 postseason run at ang paghihiganti laban sa Cleveland Cavaliers sa finals para makuha ang kanilang ikalawang kampyonato. Muli nila itong ginawa sa sumunod na season para makuha ang kanilang back-to-back titles. Dito, opisyal ng dynasty ang team. Pero hindi pa rin sila kontento sa kanilang pananalasa at gustong isemento ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Ang susunod nilang target ay mag-3-peat. Ngunit kahit ang mga pinakamalalakas na teams ay nakakaranas din ng internal struggles at setbacks. Ang taong 2019 ay naging roller coaster season para sa Warriors. Sa isang laro laban sa Clippers, isang buwan pa lang ang nakakaraan bago magsimula ang season. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Kevin Durant at Draymond Green nang hindi pasa ni Green ang bola na hinihingi ni Durant sa late game. Ayon sa reports, sinabi ni Draymond Green kay KD na hindi nila siya kailangan at dapat umalis na lang siya dahil nananalo na ang Warriors noon kahit wala pa siya. Tumugon naman si KD at sinabing, "That's why I'm out," na agad naging headline dahil nasa final year na ng kontrata si Durant at halatang nakaapekto ito sa papalapit na free agency. Kaya tilang laro pa lang, tila basag na ang chemistry ng team. Pero sa huli, sila pa rin ang Golden State Warriors at tinapos nila ang season na may 57 wins at hinarap ang Houston Rockets sa second round ng playoffs. Pero sa third quarter ng Game 5, isang malaking kamalasan ang nangyari. Sa isang normal-looking jumper, bigla na lang na-strain ni Durant ang kanyang right calf kaya't napilitan siyang lumabas sa laro at pagkatapos nito ay napabalitang out na siya for the rest of series. Sa puntong ito, biglang naging beatable ang Golden State pero ang nakakalimutan ng iba, nandyan pa rin si Curry. Ipinahiya ni Steph ang Rockets para makarating sa Western Conference Finals. Sa Conference Finals, naghalimaw na naman si Steph na nag-average ng 36 points, 8 rebounds at 7 assists na winalis ang Blazers kaya't muli silang nakatungtong sa NBA Finals. Ayon naman sa mga reports, may pag-asang muling maglaro si Kevin Durant sa finals na magandang balita dahil kailangan siya ng team. Sapagkat ang haharapin nilang koponan na isang team na matagal nang kumakatok sa pintuan ng kampyonato.
Kung ang Warriors ay taon-taon nang nakikita sa NBA Finals, iba naman ang sitwasyon para sa Toronto Raptors. Palagi silang solid sa regular season, nagtatapos sa top 3 seed sa East at nakikita bilang legit contenders na pwedeng tumalo sa Cleveland Cavaliers, pero hindi ito nangyayari. Noong 2016, nakarating ang Toronto sa Eastern Conference Finals at naitulak nila si LeBron at ang Cavs sa Game 6 bago ma-eliminate. Noong 2017 naman, nakuha nila ang rematch sa Round 2 pero nawali sila agad. Taong 2018, nagkaroon ng Raptors ng kanilang best season sa franchise history na naging first seed sa East at nawala rin si Kyrie sa Cleveland noong off-season kaya ito na ang perfect na pagkakataon para matalo nila ang Cavs. Pero muli na namang nanalasa ang LeBron to. Sa Game 3, pinayak ni LeBron ang Raptors sa isang buzzer beater para gawing 3-0 ang talaan ng serye at muli silang nawalis na kanilang naging ikatlong sunod na playoff exit laban kay LeBron at sa Cavs. Naging reputasyon na ng Raptors ang pagiging chokers dahil sa nag-iisang tao. Pero sa sumunod na taon, sa wakas biglang sumang-ayon na ang tadhana sa kanila. Noong 2018 off-season, pumirma si LeBron sa Lakers at dito'y biglang bumukas ang championship windows ng Raptors. Nag-all-in ang team. Itrinade nila ang mukha ng kanilang franchise na si DeMar DeRozan sa San Antonio Spurs para kay Kawhi Leonard na naging malaking sugal para sa kanila dahil sa injury concerns ni Leonard. Halos isang buong season siyang hindi naglaro at isang taon na rin lang ang natitira sa kanyang kontrata at wala rin siyang interes na maglaro para sa Toronto. Kaya't may nag-iisang pagkakataon lang ang Raptors at ang lahat ay nakataya. Dinala ni Kawhi ang Toronto sa ibang antas. Naging maganda ang simula ng Kawhi era Raptors at tinapos ang season na may 58 wins na pangalawa sa East. Kahit naka-load management si Leonard dahil sa injury, pagdating ng playoffs bigla itong naghalimaw lalo na sa second round kalaban ng 76ers. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Ang mga pagkakataong katulad nito ang dahilan kung bakit gumawa ng trade ang Raptors para kay Kawhi. Isang game-winning buzzer beater sa Game 7 na nakapagtala ng 41 points sa larong ito. Sa Conference Finals, sinarap nila ang MVP at first seed na Milwaukee Bucks. Matapos mabaon ng 2-0 sa serye, si Leonard na ang bumantay kay Giannis at ito ang nagpabago sa takbo ng series. Nanalo ang Raptors ng 4 na sunod-sunod na laro para kunin ang spot ng NBA Finals for the first time sa franchise history. Sa pagpasok ng 2019 NBA Finals, nasa momentum ang Toronto Raptors matapos nilang manalo ng 4 na sunod na laro at nakuha pa nila ang home court advantage papasok ng Game 1. Sa kabilang banda, ang Golden State Warriors ay may mga challenges. Umaasa sila na makakabalik si Kevin Durant sa kalagitnaan ng finals pero wala pang malinaw na kumpirmasyon. At sa opening game, naging maliwanag kung gaano siya kahalaga kung gusto ng Warriors na makumpleto ang kanilang three-peat. Sa Game 1, maaga pa lang sa first half ay nakabuo na sila ng 10-point lead at tuloy-tuloy nilang pressure ang defending champions. Sinubukan ni Stephen Curry na buhatin ang Warriors sa kanyang 34 points pero laging may sagot ang Raptors. Nagkaroon ng breakout performance si Pascal Siakam na may 32 points at sa huling buzzer ay nakuha ng Toronto ang unang panalo sa serye. Pagsapit ng Game 2, sa opening minutes pa lang sharp na ang offense ng Raptors pero hindi naman agad nagpadaig ang Warriors. Pagdating ng second half, biglang nag-shift ang momentum nang gumawa ang Warriors ng 18-0 run sa simula ng third quarter na tuluyang nagbigay sa kanila ng kontrol sa laro. Hindi naman pumayag si Kawhi Leonard na basta na lang isuko ang laban. Umiskor siya ng 12 points sa quarter para panatilihin dikit ang laban. Pagpasok ng fourth quarter, 8 na lang ang hinahabol ng Raptors. Ngunit may dumating na naman na malaking problema para sa Warriors. 10 minuto na lang ang natitira sa oras nang magpakawala si Klay ng 3-pointer. Pero naging awkward ang kanyang pagkakalanding at nagkaroon nito ng hamstring injury kaya't napilitan siyang umalis sa laro. Biglang nawala ang dalawa sa top 3 players ng Golden State.
Pero kahit na ganito, lamang pa rin sila ng 2 puntos sa huling 15 seconds ng game at isang basket na lang ang kailangan para maselyuan ang panalo. Sa crucial possession, nakarating ang bola kay Andre Iguodala at nang makuha niya ang open look, kalmado niyang naipasok ang isang 3-pointer na nagbigay sa Warriors ng panalo at nagtabla sa serye. Sa kasamaang palad para sa Golden State, mas malala pa pala kaysa sa inaasahan ng hamstring injury ni Thompson. Napilitan siyang hindi maglaro sa Game 3 at dahil injured pa rin si Kevin Durant, napunta ang lahat ng responsibilidad kay Stephen Curry. Nag-step up naman ang 2-time MVP sa isang performance na may tuturing na isa sa greatest performances sa finals history. Gumawa si Curry ng 47 points na may kasama pang 8 rebounds, 7 assists at 6 na 3-pointers, ang 9 highest scoring games sa kasaysayan ng NBA Finals. Pero kahit ganito kahalimaw ang performance niya, hindi pa rin ito naging sapat para makuha ng Golden State ang panalo. Sumagot si Kawhi Leonard ng 30 points sa isang solid all-around game. Sa huling minuto, nakapagbuslo si Fred VanVleet ng napakahalagang 3-pointer para tuluyang isara ang laro. Nakuha ng Toronto ang 2-1 lead sa series. Sa Game 4, may magandang balita para sa Warriors dahil nakabalik na sa lineup si Klay Thompson, pero sa gabing ito si Kawhi Leonard ang naging bida. Determinado itong ilapit ang Raptors sa kanilang unang championship na gumawa ng isang dominant performance. Sa first quarter pa lang, nagbuhos na ito ng 17 points. Sunod-sunod na jumper ang naipapasok nito na parang sinapian ni Michael Jordan. Pagkatapos ng halftime, ganito na naman ang nangyari. Sinimulan niya ang third quarter sa panibagong scoring burst na may kasamang 3-pointer, isang steal kay Draymond Green at isang pull-up triple. Tinapos ni Leonard ang laro na may 36 points, 12 rebounds at 4 na steals na nagdala sa Toronto sa isang commanding 3-1 series lead at naglagay sa Warriors sa bingit ng pagbagsak. Pero may natitira pang alas ang Golden State. Sa Game 5, sa wakas babalik na si Kevin Durant. Sa kanyang pagbabalik, mukhang makukuha na ng Warriors ang kanilang inasang puwersa at dumating ito sa tamang oras. Gumawa si Durant ng 11 points sa first quarter, kabilang ang 3 3-pointers na agad nagbigay ng panibagong pag-asa para sa historic comeback. Pero sa isang napakasakit na sandali, biglang nagbago ang lahat. 11 minutes pa lang ang lumilipas matapos itong makabalik nang mapunit ni Durant ang kanyang right Achilles tendon. Isang injury na hindi lang naglagay ng malaking tanong sa kinabukasan ng Warriors dynasty, kundi pati na rin sa mismong karir ni Durant. Ngunit kahit nawala si Durant, hindi sumuko ang Golden State. May kaunti pa silang lamang sa huling bahagi ng fourth quarter, pero 5 minuto na lang ang natitira nang muling mag-takeover si Kawhi Leonard. Nag-iinit ito at umiskor ng 10 straight point para gawing 6 ang kalamangan ng Toronto. Sumagot naman ang Warriors sa kanilang sariling pamamaraan. Nakapagbuslo si Klay Thompson ng isang clutch 3 para palitin ang lamang. Sinundan pa ito ni Stephen Curry ng isang 3 para itabla ang laro. At muling nakapagpasok si Thompson ng isa pang 3-pointer para kunin ang kalamangan. May 10 segundo na lang sa oras. At may isang huling pagkakataon ng Toronto para tapusin ang serye. Nakuha ni Kyle Lowry ang bola sa corner para sa isang possible game-winning shot, pero mabilis na nag-close out si Draymond Green para pigilan ang tira. Nakaligtas ang Warriors at naitulak nila ang serye para sa Game 6. Pagdating ng Game 6, ito na ang ultimate test para sa dalawang teams. Para sa Toronto Raptors, dala nila ang pressure ng kanilang nakaraang mga taon ng playoff disappointments at posibilidad na mabigong tapusin ang serye sa pangalawang pagkakataon. Ang Golden State naman ay desperadong lumaban para manatiling buhay sa serye matapos mawala si Kevin Durant at harapin ang sunod-sunod na injuries sa roster. Sa simula pa lang, agad na nag-set ng tone ng leader ng Toronto. Sumabog si Kyle Lowry sa opening minutes at siya ang umiskor ng unang 11 puntos ng Raptors at tinapos ang first quarter na may 15 points. Pero hindi rin nagpahuli ang Golden State. Pinangunahan ni Klay Thompson ang sagot ng Warriors at nagbuhos ng 18 points sa first half para ibaba ang kalamangan sa 3 puntos pagkatapos ng first half. Sa third quarter, lalo pang uminit ang laban. Nagpalitan ng momentum ang dalawang teams sa bawat possession. Sa 8-minute mark,
gumawa si Kawhi ng top and one layup para gawing 6 ang kalamangan ng Raptors. Pero agad sumagot si Thompson sa kabilang dulot nang makapagbuslo ito ng 30-point 3-pointer sa transition para itablang score sa 76 na sinagot ni Kawhi ng isa pang and one at muling sumagot si Thompson ng panibagong 3-pointer. Meron ng 30 points si Klay sa laban at nasa third quarter pa lang ang game. Pero pagkatapos nito, isa na namang kamalasan ang muling dumating sa Warriors na naging mabigat para sa kanila. Habang umaatake si Klay para sa isang layup, napaul si Thompson at awkward ang kanyang naging pagbagsak at napahawak ito sa kanyang tuhod dahil sa matinding sakit. Agad itong inalalayan palabas ng court at mukhang tapos na ang serye para sa kanya. Pero isang eksena ang nagpahiyaw sa mga fans nang tumakbo si Klay sa tunnel para bumalik sa court. Hindi alam ng mga tao noon na napunit na ang kanyang ACL pero sa kabila nito, kalmado niyang naipasok ang kanyang 2 free throws. Sabay bumalik sa locker room. Kahit na wala si Thompson at wala rin si Durant, hindi pa rin basta bibigay ang Warriors. Nanatiling dikit ang score pagpasok ng fourth quarter. Pero dito naman lumitaw ang hindi inaasahang magiging bayani ng Toronto na si Fred VanVleet. Sa 9 na minutong natitira, nagpasok siya ng 3-pointer para itabla ang laro sa 91 at agad niya itong sinundan ng isa pang 3-pointer sa mukha ni Stephen Curry para ibigay sa Raptors ang kalamangan. At sa 3-minute mark, muli itong nakapagbuslo ng isa pang 3-pointer na nagpasimula ng 7-1 run ng Toronto para magkaroon ng 6 na kalamangan. Kahit na ganoon, hindi pa rin basta-basta magpapadaig ang Warriors. Sumagot si Draymond ng isang clutch 3-pointer at sinundan nito ni DeMarcus Cousins ng top layup para ibaba sa 1 puntos ang kalamangan sa natitirang 46 seconds sa oras. Sa sumunod na possession, umatake si Pascal Siakam papasok sa lane at naiwasan ng tangkang steal ni Green, sabay bitaw ng isang floater para muling gawing 3 ang lamang. Gumawa pa ang Warriors ng huling push. Kalmadong ipinasok ni Stephen Curry ang kanyang 2 free throws para gawing 1 ang kalamangan. Sa sumunod na inbound play, nagkaroon pa ng pagkakamali ang Raptors na nagbigay sa Golden State ng huling pagkakataon sa natitirang 10 segundo sa oras. Dito gumawa si Coach Steve Kerr ng isang play na idinisenyo para sa manalarong naging pundasyon ng kanilang dynasty mula pa sa simula. Umikot ang bola mula kay Andre Iguodala papunta kay Green at sa huli ay napunta sa kamay ni Stephen Curry. At sa tira na ito nakasalalay ang kapalaran ng isang dinastiya. Sa kasamaang palad, hindi pumasok ang huling tira. At sa sandaling ito, tuluyang naisulat sa kasaysayan ng Toronto Raptors bilang 2019 NBA champion na naging kauna-unahang team mula sa Canada na nagkampiyon sa NBA. Kasabay nito, tuluyan din nilang tinapos ang pinapangarap na tripit ng Golden State Warriors at winakasan ng isang pinakamalakas na dynasty sa modern NBA. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.